si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Magandang balita para sa mga manggagawa dahil may alok na libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 at Light Rail Transit Line 2 o LRT2 simula bukas kaunang araw ng Mayo. Bilang paggunita sa Labor Day ay mag-uumpisa ito simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 naman ng gabi. Mangyaring ipakita lamang ang company ID o government-issued ID sa mga istasyon ng tren para sa libreng sakay. Inilabas na ng lungsod ng Makati ang listahan ng buwanang araw ng pagdayo ng kadiwa ng Pangulo sa lungsod. Atin niyang alamin sa balitang ito. Sa paglabas ng lungsod ng Makati ng mga araw ng buwan ng pagdalo ng kadiwa ng Pangulo, ay hangarin nito na matulungan at masuportahan ang mga local farmers sa bansa. Sa anunsyo ng Makati, ito'y gaganapin sa Makati City Hall Quadrangle simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Asahan dito ang mga murang bilihin gaya ng prutas, gulay, frozen meat products at iba pa na mula sa produkto ng mga lokal. Handog din nito ang bigas na nagkakahalagang 39 na piso kada kilo. Upang malimitahan naman ang paggamit ng plastic, ay nais ng Makati na magdala ang mga mamimili ng kanilang sariling eco-friendly bags. Ang kadiwa ng Pangulo na ito sa lungsod ng Makati ay pinangungunahan ng Economic Enterprise Management Office, Department of Trade and Industry o DTI at ng Department of Agriculture o DA. Mangyaring tumungo lamang sa opisyal na Facebook page ng Makati para sa kabuuang listahan ng mga araw. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Unipormeng pampatrol para sa kapulisan ang inaantay na maaprubahan ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romero Francisco Marbil. Ito'y dahil sa matinding init na dala ng panahon kung saan malaki ang posibilidad na magkaroon ng heat stroke, heat cramps at heat exhaustion. Sa kasalukuyan ay inaantay na lamang ang rekomendasyon ito na maaprubahan ni PNP General Marbil na magpapahintulot sa mga pulis na suotin ito tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mainit na panahon asahang titindi pa hanggang Mayo. Alternatibong ruta para sa pagsasara ng EDSA Kamuning Flyover na dagdagan. Automated counting machines isa sa ilalim sa 3 buwang demonstrasyon ng COMELEC bago ang halalan. Senator Risa Hontiveros nanawagan sa DFA na kanselahin ang pasaporte ni Kibuloy. 3,000 mangrove propagules itinanim ng PCG sa Coron, Palawan. Patrol uniform sa kapulisan kontra init, inaasahang maaprubahan ngayong linggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Sa nararanasan nating init ng panahon, inaasahang mas titindi pa ito sa pagsapit ng buwan ng Mayo. Inaasahang iiral ito hanggang ikalawang linggo ng Mayo ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon kay weather specialist John Manalo, mas maraming lugar pa sa bansa ang maaaring makaranas ng delikadong heat index, kung kaya't pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at maging hydrated ngayong panahon ng tag-init. Nangangamba naman ang Department of Labor and Employment o DOLE sa epekto ng matinding init sa kalusugan ng mga manggagawa. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nag-aalala sila hinggil sa mga posibleng panganib na maaaring mangyari higit lalo sa workplace ng mga manggagawa ngayong tag-init.
Anya, umaasa sila na makakapagpatupad ang mga employers ng agarang pagtugon sa panawagang ito para sa mapanatag at ligtas na trabaho na mamanggagawa ngayong tag-init. Sa ibang balita ay inaasahang magsasagawa ang Commission on Elections o COMELEC ng 3 buwang demonstrasyon ng automated counting machines na gagamitin sa 2025 elections upang magamay ng mga botante ang paggamit ng mga ito. Inaasahang aarangkadang demonstrasyon mula ngayong Disyembre hanggang Pebrero sa susunod na taon. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, inaasahang darating ang unang batch ng 2,000 voting machines mula sa South Korea sa Hunyo o Hulyo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mainit na panahon asahang titindi pa hanggang Mayo. Alternatibong ruta para sa pagsasara ng EDSA Kamuning Flyover na dagdagan. Automated counting machines isa sa ilalim sa 3 buwang demonstrasyon ng COMELEC bago ang halalan. Senator Risa Hontiveros nanawagan sa DFA na kanselahin ang pasaporte ni Kibuloy. 3,000 mangrove propagules itinanim ng PCG sa Coron, Palawan. Patrol uniform sa kapulisan kontra init, inaasahang maaprubahan ngayong linggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Pinasinayaan si Panguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tinatayang 5 bilyong halaga ng irrigation project sa Mindanao. Ang nasabing proyekto ay ang 10 hektaryang Malitubog, Maridagao Irrigation Stage 2 na masasakop ang tinatayang 9 na hektaryang lupa. Ayon sa National Irrigation Administration, mahigit 4,000 mga magsasaka ang magbebenepisyo sa nasabing proyekto. Kanselahin na ang pasaporte ni Kibuloy. Ito ang panawagan ni Senador Risa Hontiveros sa Department of Foreign Affairs o DFA. Anya, minamaliit din umano ng pastor ang kakayahan ng gobyerno na matuntun siya. Para sa iba pang detalye, narito si Francis Riudique. Kanselahin na sana ng DFA ang passport ng puganteng si Apollo Kibuloy. Imbes na magpakita sa Senado o sa mga korte, panay ng mga audio messages na parang iniinsulto pa ang kakayahan ng gobyernong tuntunin kung nasaan siya. Ito ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros kaugnay ng hindi pa rin pagkakaaresto kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa senador, hindi ito nararapat palampasin kundi mas paigtingin pa dapat ang paglilimita sa galaw ng pastor. Samot-sari din umano ang mga impormasyong kanyang natatanggap kung nakaalis na ba ang pastor sa bansa. Kaya paggigiit niya, mukha talagang may failure of intelligence kung hanggang ngayon hindi pa matukoy ang kanyang location. Paglilinaw naman ng DFA, kung makansela man ang pasaporte ni Kibuloy, magiging red flag na ang anumang aplikasyon nito sa DFA consular offices sa loob at labas ng bansa. Paliwanag ni DFA spokesperson Teresita Daza, ipapaalam ito sa Bureau of Immigration at Interpol Office sa Pilipinas. Hanggang sa may ulat na ito sa Interpol Headquarters at maa-alerto na ang alert system ng ibang mga bansa dahil sa kanseladong pasaporte. Tiwala ako na maraming bansa ang handang makipagtulungan sa Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa 5 ng Mayo, gaganapin ang Maginhawa Summer Fest 2024 kung saan itatampok ang mga iba't ibang masasarap na pagkain ng lungsod Quezon. Bukod dito, ipapamalas din ang iba't ibang sining at talento ng Q-Citizens sa gaganaping dance contest. Makikisaya rin sa kaganapan ng ilang kilalang personalidad at singers
gaya ni na Taylor Shish, Dionela, Magilo Street, Act, Vanessa Mendoza, Nicole Abuda at Lim Lunay. Ang pista ay gaganapin sa darating na linggo ganap na 1:00 ng hapon sa Maginhawa Street, Sikatuna Village. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mainit na panahon asahang titindi pa hanggang Mayo. Alternatibong ruta para sa pagsasara ng EDSA Kamuning Flyover na dagdagan. Automated counting machines isa sa ilalim sa 3 buwang demonstrasyon ng COMELEC bago ang halalan. Senator Risa Hontiveros nanawagan sa DFA na kanselahin ang pasaporte ni Kibuloy. 3,000 mangrove propagules itinanim ng PCG sa Coron, Palawan. Patrol uniform sa kapulisan kontra init inaasahang maaprubahan ngayong linggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.